lahat ng analysis at market study, andyan na. Thank God. Masbate Marbles, 2,500,000. Agusan Lagi and Pulp, 5,200,000. Davao Tuna and Cannery, 350,750. Cagayan de Oro Fertilizers, 675,000. Santiago Printing, 150,000. Okay. Hindi masama. Anong susunod? Iligan Cement, 2,770,800. Tagum Mining, 4,520,000. Don Edmundo. Ang aking gamot. Pakibot mo. Don Edmundo. Tatawagan ko si Dr. Rojas. Huwag na. Walang anuman ito. Sanay na ako sa mga ganitong mild stroke. Kayang-kaya na ito ng aking gamot. Kunting bakasyon lang ito. Don Edmundo. Pumunta kaya kayo sa States? Patagal na rin kayo hindi nagbabiyahe. Siguro, kailangan nyo ng bagong environment. Mga ilang taon na ba ako hindi nagbabiyahe? Mga 5 taon na palang namamatay si Corazon. Ang bilis talaga ng panahon. 5 taon na pala ako nabubudo. At isa pa ho, sir, matagal nyo na rin dinadadalaw anak nyo doon. Sa bagay, hinahanap-hanap ko na rin ang kasupladahan. Kaya nyo na ba, sir? Manang-mana talaga siya sa kanyang mama. Ang tawagan ng mga maid sa kanya, si Prinsesa Taray. Ipaayos ko na ba yung travel papers nyo? Ayoko magpunta sa New York pag ganitong summer. Napakainit doon. Madadali ang buhay ko. Maupo ko kayo. Tama-tama ho, sir. Next month nyo na dalawin anak nyo doon. Anyway, August 19 pa naman ang birthday ninyo. Doon na kayo mag-celebrate. No, Ted. Gusto ko, sa aking birthday, kasama ko lahat ng mga empleyado ko. Well, Ted, I think that will be enough for today. Hindi ba uwi ka pa sa probinsya? Baka gabihin ka sa daan. Aling Niling, Aling Toreng, salamat ha! Salamat. Ted, ang tagal-tagal nating di nagkita, tapos nagmamadali ka na. Marami ka ng utang sa akin. Inaasahan po kasi ako ni Don Edmundo. Tama na ho ba yan? Abay ko ba dadagdagan ba? Sige. Lola Chayong, mahiya naman kayo. Paminsan-minsan lang yan. At saka hindi na naman si Ted kaiba sa atin. Kayo rin naman dalawang makakatulong yan eh. Sige na po. Sa susunod ha. Dilaw naman ha. O paano na? Anong balak mo ngayon? Kailangan ba talaga nating hintayin ang babang luksa ng itay? Ninya, siguro, 4 o 5 taon pa kailangan natin bago tayo magbalak magpakasal.
Sabi ko na nga ba, magtatalo na naman tayo eh. Sige na nga, ubusin mo na yung kape mo. Marami pa akong gagawin. Ninya, kailangan makapag-ipon tayo. Magtulungan tayo. Umalis ka rito. Mamuhunan ka. Ipagbili mo lang ari-arian nyo rito. Makipagsama lang ka sa Maynila gaya ng ginawa ko. Dito mabagal ang pag-asenso ng tao. Kung gusto mo, i-recommend kita doon sa kumpanya pinagtatrabawan ko. Malakas ako kay Don Edmundo, baka akala mo. Eh, sekretarya lang naman ang natapos ko, Ted eh. Eh di mag-aaral ka ulit. Pagpatuloy mo ng commerce, mag-major ka ng accounting, gaya ko. Di ang tagal pa nun. Ninya, madali lang yun. Napakabilis ang panahon ngayon. Makikita mo, sandali lang ito. Mahal kita. Gusto ko, mapaligaya kita. Naiintindihan kita, Ted. Paano ito? Eh, wala tayong... Oh, Ted. Hi. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Sit down, sit down. Do we have a quorum? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, Lola Chayong. Ay, good evening, Chodolfo. Si Ninya po. Abay, nasa apartment po, nagpapahinga. Palagi kasing kinagabi yung batang yun dahil sa traffic eh. Langaw. Ako, hindi lamang mausok at siksika ng kalye dito. Naku, yung mga jeepney driver. Nakakatakot magbaneho. Ewan ko nga ba, paano ko napapayag ni Ninya lumipat dito? Mula sa Laguna. Oh, pati ito, mahal dito. Salamat po. Lola Chayong, sa probinsya natin mabagal ang pag-asenso ng tao. Eh rito, nakadalawang linggo pa lamang si Ninya, may trabaho na kagad. Sa bagay. Hayaan nyo. Pag nabakanto yung pwestong inabang ko para kay Ninya, palilipati ko kagad siya. Mas malaking kikitain niya sa amin. Hay, Hari Noa. Sumasawa na ako sa galunggot sa albus ng kamote. Hindi pa sariwa. Ninya? Ninya? Bumangon ka na. Kakain na tayo. Tagal ba ako nakatulog? Pagod na pagod ako eh. Maghapon akong pinagpakinili ng boss ko. Konting tiis na lang. Nakausap ko ng personal manager namin. At ang sabi, pagka-resign ng sekretary niya, ipapatawag ka kagad. Sige na, bangon na. Inaantok na ako. Ted, dito na ako matutulog. Hindi pwede. Gusto mong magwala ang lola mo. Alam mo naman yun. Basta, gusto ko dito matulog. At kumatuksa tayo? Eh, ano ba sa palagay mong gusto ko? Ted naman. Nung nasa probinsya tayo, wala na tayong ginawa kundi magbigil. Takot tayo sa sasabihin ng mga tao. Eh, ngayon nasa Maynila na tayo. Kahit mga kapitbahay natin, walang pakialam. Alam mo bang matindi pa rin ang paniwala ni Lola na pag di pa kasala ang nobyo, hindi pa pwede.
Pambihira ka naman eh. Ang ibig mo sabihin, kung 3, 4 o 5 taon tayong hindi nakakasal, sa buong panahong yun, walang mangyayari. Ted. Dapat. At kung mabuntis ka, ay dinawasan ang mga plano natin. Wala bang contraceptives? Hmm? At kung pumalya, Believe naman ako sa control mo, ha? Ted. bumilib ka sa ambisyon ko. Ba't ba may mga magulang dyan na hindi kayang pakanin na kailang anak? Hindi mapag-aral. Walang may biling damit. Dahil nang sumakit ang puso nila, hindi nakatiis, hindi nakapagpigil, kaya tama na yan. Baka mamaya matukso pa tayo, tama na yan. Marami naman akong alam dyan, Matataas din ang mga pangarap nila sa buhay. Pero kahit kailan, hindi nila pinigilan ng natural na pagnanasa ng katawan. Normal yun, Bakit? Abnormal ka ba? Bakla ka ba? Ito ang opisina ni Don Edmundo. Dito siya gumagawa ng malalaking desisyon. At dito rin pumapasok ang milyon-milyong pisong kinikita ng kanyang mga kumpanya. Nasasabi ko yun dahil sa... Dito rin ako nagtatrabaho. Dito ba siya umupo? Aha. Oo. Halika na. Baka hinaharap tayo doon. Halika na. Happy birthday, sir. Thank you, Dad. Happy birthday, sir. Siya nga po pala. Si Nina Badilla po. Siya po hininga ko sa inyo recommendation last month. I see. Happy birthday, Julio, Don Edmundo. Uncle Ed? Maraming salamat. Oh, Martha. Oh, if I'm not mistaken, ikaw yung napapabalitang personal assistant niya, right? Right. Ted Cardenas. Oh, ang scholar mong magna cum laude. How do you do, Ted? I'm fine, thank you. Nice to meet you, ma'am. Martha here is a relative.
Martha, Niña Badilla, ang girlfriend ni Ted. Sir, hindi ko Hi. po girlfriend si Ninya. Kababayan ko po siya at kababata. Magkapatid po ang turingan namin. Well, shall we start dinner? Thank you, sir. Come on. Getting ahead in business. I don't know, how's this all go to? Oh, I feel like 29 years old. But I was 50 years ago. I still feel strong as a bull. You're going. Well, I think I'll have my dessert now. Ted, ang sarap ng tubig. Hindi ka ba talaga magsiswimming? Ano ba nangyayari sa'yo? Wala. Wala. Alam mo, nitong mga huling araw, parati ka na lang may sumpong. Huwag mo nga ako pinapansin. Pwede ba naman yon? Lagi ka namang walang kibo. Ano bang iniisip mo? Sinabi ng wala eh. Kung naging mayaman lang sana ako, sa private beach resort tayo pupunta. Hay, nako. Eto na naman po kami. Oh, pakibukas naman, oh. Alam mo, minsan, isinama ako ni Don Edmundo sa isang resort na pangmayaman. Pati lasa ng tubig doon, iba. Napaka-eksahirado mo naman. Totoo ang sinasabi ko. Ang lahat ng naroroon, ibang-iba kaysa sa mga naririto. Doon, kahit pangit ka, basta't mayaman, gumaganda. Tama ka na nga, Ted. Umandar na naman yung obsession mong yumaman. Alam mo, makuha ko lang ang kalingkingan na yaman ni Don Edmundo. Malikayang malikaya na ako. Ted, may naisip ako. Ano kaya kung alang-alang sa'yo, akitin ko si Don Edmundo? Pagkatapos papakasalan niya ako. Hindi lang kalingkingan ng kayamanan niya makukuha mo. Lahat ng makukuha ko sa kanya, ibibigay ko sa'yo ng buong buo. Anong katarantaduhan yan? Tingnan mo to. Yung may tsura mo. Hindi ka na mabiro, masyado kang seryoso. Ano ba? Sobra ka talaga. Ako ba naman magagawa ko yun sa'yo? Huwag mong binipiro ng ganyan. Teka nga, mag-swimming na tayo. Sige na. Bahala ka. So we can start signing the contracts by next week. Okay. Excuse me. I'll bring all these papers to my office. Yes, sir. Thank you. Okay. Ted, Sir? talaga bang kaibigan mo lang siya?
Sino po tinutukoy niyo? Si Nina, sino pa ba? Ted. Interesado ako sa kanya. Ho? Marami ho talaga attracted sa kababata kong yan. Baka naman nililigawan mo siya. Hindi ho, sir. Honest ho. Inamin ko po, nagkagusto po ako kay Nina, pero hindi ko na nagawa magtapat dahil sa marami ho siyang manliligaw. Kapatid na lang ho ang turing ko sa kanya ngayon. Isa pa ho, nung ma-meet ko yung first girlfriend ko, na-discover kong hindi pala siya ang gusto ko. Oh. Akala ko ba wala ka pang girlfriend? Nagkaroon po, sir. Nagkahiwalay rin. Nasa Amerika po siya ngayon. Nurse. Nag-asawa sa isang foreigner. Ted? Bigyan mo ako ng complete information tungkol kay Nina. Her past, her beginnings, her health. I want to know everything about her, Ted. Yes, sir. Ilan taon na ba si Nina? Isang taon tanda ako sa kanya. She's 23. 23. And I'm 60. Sir? 37 years difference. Bata pa siya, good na ako. Ano sa palagay mo, Ted? Anong palagi ho, sir? Halimbawa, mapangasawa ko siya. Don Edmundo? Serious ba kayo, sir? Of course. Kung sa bagay sa panahong ito, hindi na pinaproblema ang age difference. Importante sa isang relasyon ay ang compatibility. Kung talaga nagmamahalan ng isang lalaki at isang babae, well, fine, go ahead. Ted, may sasabihin ako sa iyo. Just between you and me. Ang nangyari sa akin, love at first sight. Huwag mo akong pagtatawanan. Matagal mo na yung naisip, ano? Nung palang birthday ni Don Edmundo at nagsinungaling ka, sinabi mo magkaibigan lang tayo. Nung palang iniisip mo ng, Ted, inihahain mo ko sa matanda. Kung tayo makakasal, lalo lalabo ang ating future. Samantala kung mapapangasawa mo yung matanda, biglang malulutas ang problema mo. Now, let's be practical. Di mo pala ako mahal. Mahal kita, Nina. Mahal na mahal kita. Kaya naisip ko ang mga bagay na yun. Naalala mo ba nung biruin mo ako sa beach at sinabi mo sa akin na pakakasalan mo si Don Edmundo? Nagalit ako. Pero pagkatapos nun, sabi ko, tama ka. Ikaw nagbigay ng ideya. Ikaw nakaisip ng solusyon. Biro lang yon, Ted. Itutuhanin natin. Ninya, huwag ka mag-alala, tayong dalawa pa rin. Pakakasalan mo si Don Edmundo. Total, masasakitin na matandang yun. Mga ilang taon na lang siguro ang pagsasama niyo at pagkatapos nun. Magbibiyuda ka na. Yayaman ka na. At pagkatapos ay ano, Ted? Isa ka na tayo magpakasal, pagbiyuda ka na, at mayaman pa. Girlfriend mo ako, Ted. Pero pinagbibili mo ako dahil gusto mong pumutok sa pera yung mga bulsa mo. Ginagawa mo akong puta sa mga plano mo eh. Putang ina. Isipin mo lang ang ating kahirapan. Kung ano ng kalesya na pinagagawa ko sa buhay. Nakahon ba ako? Putang ina niya, hindi mo pa rin ba ako naiintindihan, ha? I'll make sure that she gets the good news. Thank you. I'll walk you to the door, sir. Don't bother. Bye. Good morning, Good morning.
Ninya, Good afternoon, Mr. Padilla. how are you? Hi, Nina. Hi. Kanina ka pa namin hinahanap. Kasi nag-coffee break ako pagkatapos bumaba ako sa accounting department dahil may mga papeles na pinadadala si boss. Pagkatapos noon, Don Bakit Edmundo? ho? Dad, umuwi na tayo. Sir, gusto niyo muna mag-stay dito? Papatawag ko si Dr. Rojas. Huwag na. I'm alright. I feel much better. Sayang Ninya. Marami sana akong sasabihin sa'yo. Let's go. Ano ba talaga ang pinagawayan ninyo? Ang pangit-pangit naman ng babaeng pinalit sa'yo. Kaya lang, mayaman. Sa kotse-kotse lamang talagang gaganda sa paningin ni Chodolfo. Sa bagay, sa panahon to, money talks. Ninya! Mahal na mahal ko si Ted. Abay, kumilos ka. Bago malulung ang lalaki sa kotse. Sa may-ari ng kotse. Ikaw naman yata may pagkukulang eh. Kung talagang mahal mo si Ted, sundin mo lahat ang gusto niya. Mm. Ted? O ano? May laro pa kami. May naghihintay pa sa akin. Ted, akin ka. Susundin kung gusto mo. Sakripisyo niya. Maligaya ako. Lalo ka na pamahal sa akin. Maniwala ka. Hindi ka magsisisi. Excuse me, sir. Thank you, Ted. Pwede ka nang umuwi. Thank you, sir.
Sir? Sinabi ng masanay ka nang tawagin akong Edmundo. Won't you like to open it? Merry Christmas, sweetheart. Merry Christmas, sir. Edmundo. Nabili ko ito sa Amsterdam. Matagal ko itong itinago. Inihanda ko ito para sa isang babaeng karapat-dapat kong pagbigyan ito. Unbelievable. Isang gabi pa lang ito kagad nakuha natin. Lalong-lalo na siguro kung mapapangasawa mo siya. Ted, bakit parang nahihiya ako? Nahihiya ako sa sarili ko dahil niloloko natin yung matanda. Ba't ka naman mahihiya? Hindi mo naman hiningi ito. Kusa niya binigay, hindi ba? Di ba? Be reminded that marriage in our country is legal and binding. This is not only to honor our traditions, it is also a manifestation of our values, our respect and high regard for the family as a basic unit of our society. And all these are stated in the Constitution of the Republic of the Philippines. Nina Abadilla, do you take Edmundo as your lawfully wedded husband in accordance with the Constitution of the Republic of the Philippines? I do. And you, Edmundo Padilla, do you take Nina as your lawfully wedded wife in accordance with the Constitution of the Republic of the Philippines? I do. The rings.
You really have a beautiful body. Niña. Mula ngayon ay hindi ka na papasok sa opisina. Doon ka na lang sa bahay. Aalagaan mo ang bahay. Niña, pagbubukas kita ng savings at checking account. Bibilin mo lahat ang gusto mo. Pati si Lola Chayong. Mamimili mo. Niña, iba ka na ngayon. Iba ka na. Asawa ka na ngayon ni Edmundo Padilla. Niña, ipinangako ko. Paliligayahin kita. You're a virgin. You're a virgin. Virgin. You're a virgin.
Excuse me, Mom. Buy sign, please. Saan? Here. Okay. O, ito. Salamat po. Your card. Oo. Ipakilagay mo na yan sa kotse dahil mabigat na yan. Ted, binili kita ng shirt. Yung paborito mong kulay. Kahit kailan hindi tayo pwede magsama sa isang kwarto nang wala si Don Edmundo. At kahit kailan hindi mo ako pwede bigyan ng anumang regalo. Ha? Intindihan mo ba yan? Ha? Intindihan mo ba yan? Matitiis ko ba namang ako lang magpapakasasa? Hindi ba pinangako ko sa'yo na ibibigay ko sa'yo lahat? Lahat ng makukuha ko sa matanda? Ang malaking mamanahin mo ay hindi barya-barya regalo. Sa bahay na to, nakapakontingin lang sa'yo. Nagtataka sila kung bakit lolo na pangasawa mo. Eh kung may makalata, Wala si Edmundo dito. Iniwan ko siya sa dentista. Sinamahan ng Lola Chayong ang mga may manood ng sine. Kaya tayong dalawa lang dito. Matatagal pa bago sila makabalik. Ted, I missed you. I missed you, Sandali. Ted. Ted, please. Nina, Ted, ano ba? please, Ted. Ted, yakapin mo ako. Mahigpit. Mahigpit na mahigpit. Gumawa ako ng paraan para maiwan ko ang matanda. Sabik na ako. Tumigil ka. Ted. Let's make love. Please make love to me. Ngayon na, Ted. Please. ano ba? Make love to me. Sisiraan ka na ba ng ulo? Make love to me. Please. Ano ginagawa mo? Make love to me! Ano ba? Nababaliw na ako. Baliw na baliw. Baliw na baliw. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Oo, baliw. Baliw na ako sa'yo. At lalo mo akong pinipigilan, lalo kang hinahanap ng katawan ko, Ted. Ninya, tumigil ka! Pedro, umalis ka na. Umalis ka na. Sige! Sisigaw ako! At malalaman ng lahat ng mga tao dito ang tungkol sa atin. Lecheng lihim-lihim yan. Pati sa matanda, sasabihin ko ang totoo. Hoy! Makinig kayong lahat! Taing mo pa ang isang puta! Ang puta nagpapabayad samantalang ako ang sinisingil ko pagmamahal. Kasal ka kay Don Edmundo. Kikilos ka sa bahay na to bilang babae may asawa. Matuto kang magtiis. Leche, pagtitiis yan. Magmula nung marinig ko yan sa bibig mo, ay ang sabi mo sa akin, hindi na magtatagal ang amo mo. Walang yaing matandang yan. Dahil niya pambaboy na pabulugan. Ang takaw, hindi magsawa. Diring-diri na ako, Ted. Pagkatapos, minsan lang tayo mag-solo ng ganito, pinagtatabuhin mo pa ako. Pinagkakaitan. Dahil masasayang ate pinagtiisan. Paano ang mga plano natin? Maligaya pagdating ineng. Siya ang lola ni Ninya. Si Miss Padilla. Rosario Abadilla. Lola Chayong na rin ay tawag mo sa akin. Gusto ko na makita pa ngayon. Lola, yung bagahe. Drinks, No. ma'am, juice. Nakanta na po merienda. Ayoko. Miss Padilla, si Ninya, akala ko gusto niyo makilala muna ang stepmother niyo. Well, some kind of stepmother. Come on, Ted. Ninya. Nakikinit ako na.
na siya magiging kontrabida sa buhay mo. Pati na rin sa buhay ko. I'm so happy you're home. You sure? Of course. Aren't you? Well, I'm happy to see you again. But I'm not happy about the new things around. You met my wife? Okay pa. Well, let's get this straight, okay? Ikaw rin, Ted. Makinig ka. Ayoko sa kanya. Dad, Pa? sir? Hindi ako makahinga. Excuse me, Miss Padilla. Ate, oxygen. If you don't mind, Miss Padilla, kailangan niyo magpahinga. Okay. I'll see you later. But you've got a lot of explaining to do. See you. I don't know what to do. What do you think about her, Ted? Napakaganda po niya. Napakagandang tigre. Dali-dalian na natin at gumagabi na. Siguradong napagod yun sa biyahe si Lolit at gutom na. Oh, hugasan mo na muna itong gulay, ah. Opo, ma'am. Pagkatapos, magpit-pit ka nitong bawang, ha? Opo, ma'am. Where's Ted? Lolit, nandyan lang siya kanina eh. Nagluto ako ng special food para sa atin. Ginataang manok. Eat with you. Lolit, sandali na lang to. Wala akong plano, Nina. I'm taking Ted out for dinner. Gusto mo ba magluto ako ng ibang pagkain? Huwag mo akong kulitin, pwede? Lolit, sandali lang. Pwede ba tayo mag-usap sandali? Okay. Pero makinig ka. And listen well. Once and for all, magkaliwanagan tayo. Ayoko sa'yo. Understand? Pag nakita mo si Ted, sabihin mo magbihis na siya. I don't enjoy waiting. So many strange things are happening in the house, Ted. Ginagawang lawis-wis kawayan ng Padilla Mansion. Sana sa States ka na rin nag-aral. After college, nag-MBA ka na rin sana pareho ko. Sayang talaga. Sabi ng papa, parehong excellent daw ang employment at scholastic records mo. He even called you a rare bird. Dahil daw sa lahat ng mga naging scholars niya, isa ka sa tatatlong top-notchers na nag-excel kahit na mula ka lamang sa... Mula sa peasant stock. Pinagmamalaki ko ang pinanggalingan ko. Low class, poor family. Yun ang totoo eh. Mahirap ang mga ancestors ko. Ang mga magulang ko at lahat ng kamag-anak namin. My family is the poorest you could imagine. Nagmula yata ang angkan namin sa lahi ng mga alipin. Oh, hello, Ted. Hindi ko alam na nagpupunta ka rin pala rito. Oh, my cousin Lolit. I didn't know you had arrived. Hindi pinorkas ng pag-asa ang iyong pagdating. I see you've already met Ted. Oh, yes. Ted, in fact, meron na nga kaming... Negosyo pinag-uusapan. As expected, you're still into monkey business. And what, may I ask, would your business be with Ted, Lolit?
negosyong alam mong hindi ka kasali, dear Martha. Nang kudeta ka na naman. Well, in that case... Ted? Ted? Ted! You have one consolation, my dear cousin. The townhouse in New York is empty. It's about time you, fumigate. Kung hindi mo pa sila pinapatay, Lolit, I'm sure ginuto mo lahat ang mga lalaki ron. At oras na para buhayin ko silang lahat. By the way, I understand Nina Abadilla is your, townmate? Childhood friend? Close friend? Townmate, childhood friend. Oo. Pero... close friend? Hindi. Gusto ko lang makatulong sa isang kababayan at kababata. Kaya pinasok ko siya sa kumpanya ng papa mo. Matagal akong walang boyfriend. Nag-serious ako sa studies nun eh. Pero ngayon, decided na akong humarap sa business. Hanap buhay. Negosyo. Career. Kaya nga ako umuwi dito eh. Ang buong akala ko nga, hindi ka nababalik dito sa Pilipinas. Na-intrigue ako. Isang kasing edad ko lang, papayag magpakasal sa aking papa. May malansa akong naamoy at hindi ka nais-nais sa kasal na yon. Finally, nag-decide ako. Kailangan ko umuwi rito dahil marami akong kailangan gawin. At kailangan ko na isang kagaya mo, Ted. Ayoko sa kababayan mo. Malakas ang intuition ko na may iba pang dahilan kung bakit pumayag magpakasal sa papa ang Nina Abadilyang yon. If you don't mind, Lolit, anong ayaw mo sa stepmother mo? Oportunista. Manloloko. When deep in your heart, you know you're nothing but a fortune-hunting, gold-digging whore. Ang ipinagtataka ko lang, kung bakit hindi nakita ng papa ang tunay mong pagkatao. Mas matagal ko nga siyang nakilala eh. At wala siyang nakitang masama. Nagsiselos ka lang dahil sa pagbabalik mo, meron na siyang iba pang mahal. Na akala niya talagang nagmamahal sa kanya. Pero ang totoo, nagsasamantala, naghahabol ng mana. Akala ko ba ikaw natatakot mabawasan ng mana? Totoo. Dahil ang kayamanan namin, hindi lang basta napulot o nahingi lamang. Ang mga pinag-iinteresan mong ari-arian, pinaghirapan ng bawat miyembro ng Padilla family. Kaya siya patuloy na nagsusumikap para ma-enjoy niya ang lahat ng bunga ng kanyang pinaghirapan. Maligaya siya sa akin, mapipigilan mo ba? Ako nakakasiguro ako sa pagmamahal ng papa sa'yo. Ang pagmamahal mo sa kanya, meron ba? Nababastusan ako sa ginagawa mong ito, Nina. That I think the whole thing is so obscene, so perverse that I feel so dirty. Tinitingnan pa lang kita, gusto ko nang maligo. Nalalaswaan ako. Mas malaswa ka. Dahil pinagpipilitan mo sarili mo kay Edmundo na wala sa lugar. Itong tatandaan mo, Lolit, ha? Meron akong isang bagay na maibibigay sa kanya na kahit kailan hindi mo maibibigay. Huwag mo na akong masaktan-saktan pang muli! Kung pinagmamalaki mong Padilla ka dahil anak ka ni Edmundo, Padilla din ako dahil asawa ko siya. Kung may problema ka, kausapin mo ang amo mo. Ted, hirap na ako sa ginagawa nating to. Hindi ko na yata kaya itong ginagawa natin. Ninya,
tayong pabigla-bigla. Ted, kasi... O ano, okay ka na? Huwag ka susuko. Please. Huwag ka mag-alala. Kakaibiganin ko si Lolit. Pero huwag ka magsiselos. Ako naman hindi nakakalimot sa kasunduan natin. Pag nahuli ko na ang loob ni Lolit, gagawin ko lahat para matanggap ka niya. Ted, Magtiwala ka sa akin. salamat, Ted. Oh, paano? Umuwi ka na. Uuwi na rin ako. Siya nga pala. Iwasan natin ng ganitong secret meeting. Mabuti ay nag-iingat tayo. Sige na, sige na. Sige na, umuwi na tayo. The three branches, Makati, Cebu, and Davao, have reached sufficient levels of sales, market exposure, and positive image to serve as a springboard for this year's sales marketing program. The independent distribution network, numbering 55 units, directors, and... Sir! Bakit, sir? Sir? Dad, my medicine. Pakitawag si Dr. Ong. Nung nag-aagaw buhay ang mama, nasaan kayo? Lolit, huwag na Nandun. natin hukayin yun. Nandun kayo sa kama, nalulunod sa sarap. Pinangangako nyo ang buwan, ang araw, ang mga bituin, sa kirida nyo, pati ka ba ng Padilla family? Eh nung nakaburol ng mama, nasaan pa kayo? Lolita, pag hindi ka tumigil, mamamatay ako. I hated you pa. Pero nung mga unang taon ko sa States, natutunan na rin kitang patawarin. Kaya nga ako nakauwi, dahil napatawad na kita. Pero meron ka na namang malaking kasalanan sa akin. Nagpakasal ka sa kung sino na hindi mo man lang pinaalam sa akin. Kailangan ko siya, iha. Sa kama. Buhay pa ako. Bata si Nina. Maganda. Gusto ko siya. And she was an honest-to-goodness virgin when I married her. At sa maniwala ka o hindi, hindi siya mapagsamantala. Hindi siya humihingi. Hindi siya gastadora. Anong malay niyo, Papa? Baka naman sa umpisa nagkukunwari lang siya. Paano pag may anak na siya? Ano naman ang sama kung magkaanak si Nina? Anak ko yon, kapatid mo. So, who is it going to be? Me or your wife? Lolita, Masasayang ang pinaghirapang ipundar ng Padilla family sa kamay ng asawa mo at magiging anak nyo. Hindi na to lalago. Mahuhubos pa to. tinitya ko sa iyo na hindi magkakaganon ang iniisip mo. Natatakot ka, wala ka pa naman dapat ikatakot. Ipanatag mo ang iyong loob. Papa? Refrain from indulging in strenuous activities. Yes, and don't Doc. forget your vitamins. Yes. Next month, weekly non-checkup.
Thank you Okay. po. Bye. Take care. Next, Mrs. Padilla. Mrs. Nina Padilla, is this your first pregnancy? Yes. Well, your Gravindex test has already proven positive. At dahil mabilis ang emulsification and solution, I have a hunch it will be a baby boy. Congratulations. Naguguluhan din ako, Ninya eh. Basta na lang umalis ang asawa mo. Hindi sinabi kung ikaw ay pasusundo o pasusunodin doon. Dinig ko matatagalan daw sila sa Cebu eh. Tiyak na kagagawa na naman ito ni Lolit. Ano pa nga ba? Nagtataka lamang ako kung bakit hawak sa ilong ng Lolit na yan ang kanyang ama. Saan ka ba galing? Sa doktor. Ninya? Buntis ako, Lola. Isang buwan na nga ito eh. Ninya! Ninya! Tiyak na magbabago ang trato sa'yo na matanda. Pati na rin ang Lolit na yan pag nalaman buntis ka. At mamahalin ka nila. Gusto ko na nga magsisi, Lola eh. Wag! Sayang ang pera! Mabuti pa siguro umuwi na tayo sa Maynila. Mahaba ng bakasyon ko rito, ah. Papa, kararating lang natin dito. And besides, kailangan mo pa ng pahinga. And I'm sorry to inform you that you're not getting any younger. Maayos na ang lahat, Don Edmundo. Wala na kayong dapat ikabahala. And I made sure that Ted is taken care of informing the directors. And I checked everything to supervise. But meanwhile, you have to take your medication. Wait, no. Ted, wait, Ted. Let me do it. Let Ako me na, do Miss it. Padilla. No, let Ako me do na. it. It's okay. Let me do it, Ted. Let Trabaho me ko do to it. It's okay. Ted. Excuse me. Thank you. Ted, marami tayong magagawa sa aming negosyo. At sa iyong kama. Lolit. Kung ayaw mo magsamantala, ikaw ang pagsasamantalahan ko. Lolit.
Sorry, Edmundo. Alam kong busy ka, pero talagang hindi na makapaghihintay ang sasabihin ko sa'yo. Binabudget ko naman talaga ang mga binibigay mo sa akin. Pero talagang wala na akong pera. Pati mga account ko sa bangko, wala ng pondo. Ganun ba? Ah, Lolit. May cash ka ba riyan? Magkano, Papa? Konti lang. Well, Mamaya na lang tayo mag-usap. mabuti pa siguro, Papa. Sabihin na natin sa kanyang magiging bagong setup dito. Tutal, magkakaharap na tayo. Oh, Ninya. Sa susunod na linggo, magre-retiro na ako sa pamamahala ng mga negosyo. Si Lolit na ang magpapatakbo ng lahat. Pati na rin itong bahay. Naintindihan mo? Pa, I noticed the decor in my new office is so ugly. Well, So old. change it the way you want it. I knew you'd say that. Anyway, you're going to be the big boss. Pagkatapos mong ibenta ang katawan ko kay Don Edmundo? Bakit? Dahil ba nalaspag ang katawan ko kung nagbuntis ako, ganun ba? Pinandidirihan mo na ako, ganun ba? Mas matatahimik tayong dalawa kung titigilan natin panloloko kay Don Edmundo. Makakatulog na tayo ng mahimbing. Pinalalaya na kita. Huwag mong palalabasin na ako makikinabang kapag naghiwalay tayo, Ted. Kilala na kita. Wala ka namang ibang mahal kundi ang sarili mo, hindi ba? Bakit gusto mo akong iwanan? Tinatanong kita. Bakit gusto mo akong iwanan? Si Lolit. Tinukso niya ako. May nangyari sa amin. Kinakailangan ko siyang pakasalan. Bahoy ka talaga. Tulad mo. Kumatok na rin ang magandang kinabukasan ko sa buhay. Ninya, hindi ko na kinakailangan pang hintayin mamatay ang matanda para matupad lang ang mga pangarap ko. Tinaya mo ako. Tinaya mo ako. Ninya. Maawa ka sa akin, Ninya. Ninya, huwag na tayo magsumbatan. Huwag na tayo magsisihan. Pagbigyan natin ng mga sarili natin. Alang-alang sa magiging anak mo. Tayong dalawa lang ang makakalam ng mga bagay na ito. Hanggang kamatayan. Ninya, please. Nakakaawa ka.
maligayang pagdating, Lolit. Attorney, dito ka na mag-lunch. Lolit, kailangan kong bumalik sa opisina. May kausap ako roon. Ipareset mo lahat ng mga appointments mo. Alam mo nung marami ako itatanong sa'yo tungkol sa main office at sa lahat ng mga negotiations nung wala kami ni Ted. Baka abutin tayo ng hating gabi niyan. Alalahanin mo, halos kalahating taong kayo nawala ni It Ted. doesn't bother me. Baka pagod kayo sa biyahe. Not really. You know me, attorney. I don't waste time. Right after pleasure, back to business. Ikaw ang bahala. Lolit. Hoy, Papa! pasad dyan. Dahan-dahan kayo, ha? Aloy. Oh, Ted. Paano po, Papa? You're both looking very well. How was the honeymoon? How are you feeling? Better. Good. Ako na, nurse. Tatlong linggo nang nakakapanganak si Nina. It's a boy. Kamukhang kamukha ko. Hindi ko na ibinalita sa inyo, Ted, para maging sorpresa sa inyong pagdating. Papa naman. Ted, Mula nang ikaw naging president at general manager ng kumpanyang ito, ang total income ng ating rattan export from Cebu, Davao, and Agusan reached $650,000 US, a marked 18% increase. The biggest quarterly gross in the history of our company. Congratulations. Lolit, ba't palagi kang absent-minded ngayon? Ha? May naisip ka ba? si Nina. What about? Nagpapakahirap tayo dito, Ted. Kailangan magkaroon tayo ng maraming anak. Mga anak lamang natin na maaaring maging tagapagmana. Pero naiinip ako, Ted. Hanggang ngayon, hindi pa ako nagbubuntis. Ano nga pala yung sinasabi mo, Nina? Talaga bang aalis ka bago mag-Christmas? Yun ang sabi ni Lolit. Sa Amerika na raw kung magpapagamot. Paano kami, Edmundo? Ako, tsaka si Boyet, iwanan mo ba kami rito? Hindi mo ba kami pwedeng isama? Isang private nurse isasama mo. Pero ako na yung asawa at ang ating anak, iwanan mo rito. Sumusunod lang ako sa plano ni Lolit. Kaya susunod ka rin sa akin. Ako nagpapatakbo ng buhay niyo dito. Bakit mo ba kami pinaghiwalay? Nina, tama na. Sige, dito kami mag-ina. Doon ka, sa malayo sa hindi ka namin maabot. Pero bago ka umalis, Edmundo, ibalik mo ang current at savings account ko sa bangko. At si Boyet, iwanan mo ng trust fund. Huwag mong utusan ng papa. Hindi ko ang kinakausap ko. Shit. Hindi ako namamalimos at hindi pulubing anak natin. Kung gusto mo, pag alis ng papa, lumipat na rin kayo ng tirahan. Kung ayaw mong sumunod at pumailalim sa akin. Dito ako. Huwag mo akong pinagtatabuyan, ha. Ako at ang aking anak ay may karapatan sa bahay na to. Nina, ano ba? Matagal na ako nagtitiis. Pinagbibigyan lang kita, Edmundo. Sawang-sawa na ako, no ba? Kinakailangan malaman ko na ngayon kung sino talaga ako sa bahay na to. Asawa ko ng ama mo. Asawa? Baliw. Eh, hindi legal ang kasal nyo. Hindi kayo registered bilang mag-asawa. At ang judge na nagkasal sa inyo, retired na at wala nang kapangyarihang magkasal. Edmundo, Ano ba naman? Tama na. Para matahimik na adelantadang babae niyan. Pa, sabihin mo na sa kanyang buong katotohanan.
kasalanan. Niloko mo ko. Hindi mo ako tunay na asawa. Magpasalamat ka at dito ka pa rin namin pinatitira hanggang ngayon. Mula ngayon, tumahimik ka na lang at susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Matagal ko na itong gustong gawin. Ano ba ito? Ed, masisira ang ulo ko. Lola? Patawarin naman ng Diyos ang biyanan mong Judas at ang asawa mong demonya. Bakit? Ano ba Kapatid nangyari? mo ako. Matagal mo na bang alam na fake ang kasal ni Don Edmundo at ni Ninya? Ninya? Kasangkot ka ba sa kasamaang ito? Lola Chayong, wala ako naintindihan sa mga sinasabi ninyo. Ninya, pwede ba mag-usap muna tayo sandali? Mama, umalis na tayo. Lola Chayong! Lola Chayong, aalis na tayo! Oo! Ninya, wala akong kinalaman! Lola Chayong, pakinggan niyo muna! Ninya, sandali! Ninya! Ay, Ninya. Napaka-miserableng Pasko. Makinig ka nga sa akin. Humingi ka ng sustento para sa anak mo. Sinabi nang hindi ko kailangan ng sustento nila eh. Bubuhayin kong anak ko sa sarili kong pawis. Tanga. Inagrabyado ka na niya. Ginamit ka, bumawi ka. Eh, ano pa ba may pagmamalaki mo ngayon? Ang anak ko, akin siya. Siya ang tutulong sa akin bawiin ang dangal kong muntik na nilang wasakin. At yan ang mas mahalaga. Higit pa sa lahat ng yaman ni Edmundo. Lolit? How was your trip? Okay, mission accomplished. Most na troubleshooter yung manager natin sa Cebu. Malaki na itulong sa ginawa ko transaksyon. Ipagbibili sa atin yung prime lot sa downtown. Yung gusto mo at sa gusto mong presyo. Lolit? I have sad news, Ted. Galing ako sa doktor kanina umaga. False alarm. May diferensya daw ako sa matres. Mahirapan ako magbuntis. Nandito na po si Ted. Papa, pinapatawag niyo raw. Bumalik ka roon. Huwag kang pakikita kay Ninya. Opo, Papa. Huwag mong sasabihin ito sa asawa mo. Ipangako mo, Ted. Sa ating dalawa lang ito. Opo, Papa. Hinahanap-hanap ko si Ninya. At ang anak namin. Nasasabik ako sa bata, Ted.
Sana'y hindi ako natakot kay Lonnie. Eto ng palamig. Lola Chayong, huwag na huwag niyo paalam kay Ninya mga plano natin. Pareglado. Thank you. Ay, ewan ko ba dyan sa aapo kong tanga. Wala namang karapatang magmalaki. Siya nga itong sinusustentuhan, nagpapakamartir pa. Eh, hindi naman siya sasabitan ng medalya. Ay, naku, magkano na lang ang sweldo niya sa pagkakahera? Tignan mo mukha ko, si Boyet. Etong buhay namin ngayon. Lola Chayong, Pera? Ah, magkano ito? 50,000 ho. Galing sa amin ni Papa. Ako? Ay, naku. Malaking tulong to sa akin. Eh, sa kanila pala mag-ina. Hayaan mo. Hindi to malalaman ni Nina kung saan galing. Saan ba talaga galing ang perang yan? Sa sweepstake. Uulitin ko sa iyo. Sa sweepstake. Isoli mo yung perang yan. Gasya. Dala ni Ted galing sa matanda. Bigay ito, kaya hindi dapat isoli. Ako ang binigyan ng perang yan. Kaya ako ang may karapatang magpasya kung anong gagawin ko sa perang yan. Isasauli ko itong perang to. Hindi kita maintindihan na. Mukhang pera! Mukhang pera na kung mukhang pera. Kailangan bago ako mamatay, makatikim naman ako ng konting ginawa. Ay, hindi ko ito babalik. Kung ayaw mo, akin. Dahil mukha akong pera. Kaya ko na mag-isa. Pwede na. Pero Ninya, 50,000 to. Kahit ibigay nila sa akin ang lahat nilang kayamanan, hindi pa rin nila mababayaran ang kasalanang nagawa nila sa akin. At pakisabi na rin sa kanila na huwag na nila akong gagambalain. Matagal na akong patay. Patahimikin na nila ako. At sila, matagal ko na silang inilibing. Ito na ho. Chofred, Ay, buwan miss. lang ho, ipakepura. Pabili nga ang ulam tsaka kanin. Ay, na ho sa inyo. Ay, akala ko ba ayaw niyo na magsabong? Eh, pambihira nga naman eh. Kamusta naman ang misis ninyo? Ay, mabuti naman. Diyan kahit ano. May importante lamang ako bisita eh. Eh, kahit na kape. Ninya? Ninya! Hindi ka ba natutuwa? Hindi, Lola. Kaya lumayas na kayo. Hoy, huwag ka mag-iskandalo. Hindi ka pa susabata. Hindi ka niya babalik sa malaking bahay. Tiniyak niya yun sa akin bago ko siya dinala dito. Gusto ka lamang naman yan dalawin. At makita si Boyet. Ako, Ninya, huwag mo akong hapuin. Ninya, Inaaksayo niyo lang ang panahon ko at nag-aaksaya lang kayo ng panahon. gusto lang kitang tulungan. Makipag-usap ka nga na maayos. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Ninya! Ninya, sandali lang. Ninya,
nakikiusap ako. Sa susunod na buwan, matutuloy na ang pagpunta ko sa States dahil doon ako magpapagamot. Ninya, gusto kong makita ang ating anak. Nakikiusap ako, Ninya. At tanggapin mo na rin ang tulong ko. Ninya. Chayong, ikaw na nga ang magpaliwanag. Ninya? Ninya? Lilipat ka niya sa malaki-laking bahay. At bibigyan ka ng pera para magkaroon ka ng malaking negosyo. Ninya, gusto kong makita ang ating anak. Ayoko nang makita pang muli ang mga pagmumukha ninyo! Mamamatay muna ako bago niyo makita ang anak ko! Ninya! Maaga ka ngayon, Ninya. Kung hindi, hindi ko alam kung anong gagawin ko kay Chayong. Maaga akong naubos ang rasyon ko, Chang. Edmundo, pasensya ka na sa apo ko. Ako nga'y nahihiya sa'yo eh. Yan yung mga lupain na yan, sa tatay ni Ninya yan. Pero hindi kumikita ngayon dahil mura lamang ang kopra. Pabayaan mo. Palagi ko siyang dadalawin dito. Masasaka ba yung magbabago ng isip? Alam mo naman ang mga babae. Galit ngayon, bukas hindi. Hoy, driver, ang init ng air condition mo. Edmundo! Nurse! Sin mo to! Driver, para! Para mo! Nurse! Chu! 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 Ano yung sabi? Dalan mo! Dalan mo! Baba! Baba! Dali kayo! Tulungan niyo kami! Samantala, ay iniutos ko na hanapin ang aking tanging anak na lalaki kay Ninya Abadilla, si Jose Maria Edmundo Padilla Jr. At ibalik siya muli sa pamilya at tahanang ito. Ipamamana ko sa kanya ang kalahati o 50% ng kabuuan ng mga maiwanang kong bienes. Punyeta! Papag-aralin siya sa pinakamahusay na eskwelahan. Mula sa unang beta. Punyeta! Punyeta! Ulit tapos siya. Punyeta! Punyeta! O karerang gugustuhin niya. Paano yan, Ninya? Patay na si Don Edmundo. Mahihirapan ka na maghabol sa sustento ng bata. Sinayang mo lamang ang pagkakataon. Lalo ka lang magiging miserable niyan. Juana! Oh, para wag gumaspang ang kamay mo. Pwede ba ito sa buhok? Naku, baka makalbo ka. Salamat, ha? Ninya,
Gusto mong bigyan kita ng pera? Para sa abogado. Dali natin sa korte ang kaso niyo ni Lolit. Bah, kahit papano, may karapatan ng batang yan sa naiwang kayamanan ng iyong asawa. Kahit ba sabihin nating anak niya sa kabilang bakod. Ay, para ako nakipag-usap sa hangin. Sige. Kung kailangan mo ako, alam mo kung saan ako matatagpuan. Hoy, akin ang bag ko. Alagaan mo mabuti ang batang yan, ha? Opo, Lola Chayong. Milyonaryo yan. Hoy, Nardo, pakain mo nga ako. Opo. Ted, tayo na. Ted, Lolit? Tatawagin ko ba, nurse? hindi. Iwi mo na ako, Ted. Ayokong dito mamatay. Boyet? Boyet? Tigna! Po! Dito kayo sa taas! Dali! Opo! Uy, tika. Pumasok na kayo. Huwag na kayong lalabas, ha? Dali.
mukhang kamukha siya ni Don Edmundo. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Nasa iyo lang lahat, nakuha mo ng lahat ng gusto mo. Sampid lang ako sa aking asawa. Hindi na kami magkanak ni Lolit. Kukunin mo naman ngayon ng anak ko? Ninya, pabayaan mo makapagpaliwanag. Makakabuti para sa inyo mag-ina to. Pinapunta ako rito ni Hayop! Lolit. Talaga bang hindi mo ako titigilan hanggat hindi mo ako nadudurog ng gusto? Ninya, iisa lamang ang ama ng anak mo at ng Hindi asawa mo na ko. ako maluloko. Kilala na kita. Dapat alam mo na yon. Minsan muntik mo nang sirain ang buhay ko. Tama na yon. Kapag hindi mo pa talaga ako tinigilan, lalaban na ako. Attorney, bakit? Ted, there's nothing to worry about. Sa iyong mga kamay, tsak ng kapayapaan ko. Lolit, ano ba to? Lalo makakasama sa itong ginagawa mo. Gusto ko lang ayusin lahat bago ko mamatay. Mamamatay na lang ako. Puro negosyo, ari-arian, salapi at kayamanan pa rin iniisip ko. Gusto ko lang ayusin lahat ng pagkakamali ko. Akala ko hindi na ako makakauwi eh. Akala ko po alam ni Ate Ninya. Chang? Digna? Si Boy? Pinabibigay po nung mama. Yung may kotse po noon. Nasaan si Boya? Hindi ko pa alam. Akala ko pa alam ninyo. Pumayag daw po kayo ipasya niya si Boyet. Ninya, eto mo, pinabibigay sa'yo. Ninya! 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 Ate Ninya! Bumalik ka! Kukunin ko anak
si Ma'am Ninya. Judolfo! Hayop! Hayop lang talaga! Hayop ka! Nasaan ang anak ko? Lolit, Ninya, ikaw nga. Lola Chayong, maraming salamat. Kung nadarama mo lang ang ligayang natama ko dito, nang makilala ko ang aking kapatid, kamukhang kamukha siya ni Papa, no? Ninya, marami tayong dapat pag-usapan. Mabuti dinalaw niyo ako dito. Wala akong naiintindihan sa mga pinagsasasabi mo. Kukunin ko ang anak ko at binabalaan ko kayo. Kapag naulit pa to, patay na kung patay. Hindi na ako natatakot sa inyo. At utang na loob lang, huwag niyo nang panghihimasukang pambuhay namin mag-ina. Nasaan ang anak ko? Ninya, Ted, Hindi ko sa binigay sa akin si Boyet. Pinakidnap ko siya para lang mapagbigyan ng kahilingan mo. hayop kang talaga! Ginawa ko lamang yun dahil... Ano ko ng oras, Ninya? Cancer ang lumalamon sa akin. Gusto kong humingi ng tawad sa mga taong nasaktan ko. Kaya mo. Hindi kita matanggap noon, Ninya. Dahil akala ko salapi lamang ang dahilan. Kaya ka nagpakasal sa Papa. Nagkamali ako. Hindi ka nagkakamali, Lolit. Ninya. Nagpakasal ako sa iyong ama dahil sa pagsunod ko kay Ted. Ninya, Dahil tama, itong Ninya. hayop na to, itong ahas na to, bakit hindi mo sabihin sa asawa mong buong katotohanan? Hanggang sa kahuli-hulihan mong sandali, Lolit, lolokohin ka nitong hudas mong asawa. Ambisyoso tong lalaking to. Dahil walang laman ang utak niya, kundi malaking pera, malaking pangalan, at malaking kapangyarihan. Tama na! Nagplano kami. Pinilit niya akong pakasal sa ama mo. Putang ina! Putang ina mo rin! Tumahimik ka! Sinabi niya sa akin na malapit na daw mamatay si Edmundo. At siyak na papamanahan niya ako ng malaking pera. At saka na daw kami magpapakasal. Umala siya sa akin na dumating ka. At nagpakasal siya sa'yo! Dahil lang sa kayamanan mo! Si Boyet! Ha? At sa aking asawang si Ted Cardenas, pinapatawad ko na siya sa lahat ng pagkukulang niya sa akin. Sa'yo, Ted, iniiwan kong agusan paper mills at ang halagang 2 milyon piso. At sa aking kapatid, iniiwan ko ang lahat ng aking ari-arian at kayamanan. Ito'y pangangasiwaan ng kanyang inang si Ninya Badilla. Hanggang siya ay dumating sa wastong edad, ipinaabot ko rin sa aking kapatid ang aking pagmamahal at panghihinayang.
bigyan ng mahabang oras ng pagsasama. Congratulations, Congratulations. Ang cute-cute boy. Dalawa pa lang po. Ang cute-cute naman po ng baby nyo. Napakaswerte niyo mag-ina. Ano na ngayon balak mo? Alagaan ang anak ko hanggang kailangan niya ako. Gusto kong maramdaman niya na kahit wala na sila, minahal siya ni na Edmundo at Lolit. May kasalanan din kasi ako eh. Ipinagkait ko si Boyd kay Edmundo. Sana mapunang kong pagkukulang kong yon. Tuluyan na ba na walang pagmamahal mo sa akin? Nung iutos mo sa akin, pakasalan ko si Don Edmundo. Ikaw ang pinakamahal ko. Naniwala ako sa pangako mong sandali lang paghihintay ko. Pagkatapos ay hindi na tayo magkakahiwalay kahit kailan. Pero ipinagpalit mo ako kay Lolit. Kasalanan ko, Ninya. Kasalanan ko lahat. Bakit kaya tagal lang ipinangako mong sandali, Ted? Katahimikan ng pag-ibig mo'y magbalik. Habang may pag-asang nananatili, maghihintay kailanman magkita lang muli. Kung di kita makakasama, baka hindi ko na makayang magtiis ng kay tagal. Bakit kay tagal?